Welcome to Donmar TV News Channel. Nakita naman natin itong nangyari kay PNP Nuesca na nakakainit ng ulo, pati si Presidente hindi nakatiis talaga naman nagmumura na. Grabe talaga nung napanood nyo, napamura rin kayo. Na may pulis na ganong kaangas kung walang padrino. Pambihirang buhay yan. So may padrino, naniniwala kayo? Bakit ganun kaangas? Sigit sa lahat, bakit nakakalusot? Dalawang homicide na yan, di ba? Dalawang murder na yan. Pagkatapos tumakas pa sa drug test. Tapos kung ano-ano pang mga issue na hindi sumusunod sa patakaran ng pulis. Bakit lusot na lusot since 2013? Naka-7 taon na siyang bad behavior Tapos dalawang murder pa o homicide. Naku, parating lack of evidence. Anong lack of evidence doon? Tinakbuhan yung drug test. Sabi nga po namin kahapon kay Attorney Triambulo, yung interview namin sa ESA, red flag na yan matagal ng red flag. Pero naiwasan sana yung pamamaril kung nakita yung red flag na yon ng PNP. Tama. Kaya yun na nga, kaya hindi ako maniwala. Naku, 7 taon, lusot ng lusot. Siguro ginagamit siyang, ewan ko ba, nakakaduda na kung hitman ba yan ng kung sinong malakas. Ito pala na kabilang sa sa Operation Tokhang. Kaya dalawa kaya po napatay niya. Gano'n na lang parang gano'n na lang ang sanay na sanay siya. Target practice niya yung batang nakasalampak na sa sahig binira pa rin inubos talaga yung buong bala na pambira talaga, nakakasidlak talagang nagulat naman ako sa ganon. Yan. Sa tingin mo, para sa akin, dapat hindi lang imbestigahan si PNP Nuesca, kundi yung kanyang mga bossing, yung mga direct supervisor niya. Nakakaduda kasi nga 7 taon na sunod-sunod, puros bad behavior. Sa loob ng 1 taon, 2 murder. Pagkatapos nun, bakit tumakbo agad from Paniki? Sino bang bossing niya sa Rosales, Pangasinan? Abay, marami talagang kaduda-dudang behavior. Sabi nga ni Senator Ping na dating chief PNP, yun palang sa grave misconduct pa lang, subject to dismissal na kaagad pala yung ganun. That's right. Outright dismissal yan. At saka sa drug test, tinakbuhan mo, outright dismissal ulit. Tapos yung 2 patay, ayan na naman. Hindi na suspenso yan. Kakaiba yan. Kaya't eto nga, pinag-uusapan nga namin ni Senator Ping, ni Senator Bato, na kakaiba itong behavior na to. Sa palagay ko, kailangan imbestigahan ng puspusan. At yun nga, yung mga issue ng NAPOLCOM, yung mga neuro na binabaliwala pala, ganun din pala. Hindi pala nasusunod yung mga patakaran legal ng pulis. Kadami-daming mga civil defense, mga NAPOLCOM, mga kaso na admin sa DILG. Ang dami-daming patakaran, ganun din pala. May Human Rights Watch din sila sa loob ng PNP. Ang ending pala, palakasan din. Dahil po ba dyan, Senator Amy, nagkasundo rin po ba kayo na bisitahin uli ang PNP Reorganization Act? Yes, that's right. Oo, kailangan siguro urgently tignan. Pero minsan, alam naman ninyo, sangkatutak yung batas natin dito sa Pilipinas, nasa enforcement na, nasa implementation. So, kung minsan, sobra-sobra na nga yung batas, nagkakaumpugan na, hindi na ma-implement yung tama, yung pala, wala naman may balak talagang magpasunod sa batas. Yun ang problema, yung implementasyon, yung enforcement, ika nga. Yan, oo. Ayan. Teka, magpapasko na. 2 araw na lang, Senator Amy, marami pa rin palang hindi nakakatanggap ng amelioration. May natanggap pa nga kami dito sa Straight to the Point Facebook page, hindi pa nakakatanggap ng second tranche ng amelioration. Ito nga yung ating pinagtutuunan ng pansin ngayon kasi nung budget, hawak ko yung DSWD budget. Tapos tinatanong ko nga sa kanila, ba't ang tagal-tagal ninyo mag-distribute? Hirap na yung tao sa ayuda. At talaga naman, napakahirap ng COVID. Aminin na natin, wala naman talagang makaikot. Yun ang excuse. Pero pagkatapos noon, hindi naman totally lockdown sa lahat ng lugar. Bakit hindi pa naiikot? Nagkagulo-gulo
nakagulo daw sa release ng Bayanihan 1, Bayanihan 2 na delay. Pagkatapos no, nagkagulo sa listahan kasi yung iba naman daw tumanggap daw sa tupad, yung iba tumanggap naman daw sa DOLE o di kaya sa DA. Iba-iba ang natanggapan kaya tinanggal na doon sa listahan ng DSWD para iba naman ang makinabang. Eh, ang sabi ko naman, anuman ang dahilan, kailangan paspasan na. So mukha naman na nagagawa na ng paraan, maski sa Nueva Ecija, sa Abra, sa Cordillera, kung saan nagka-landslide sa Nueva Vizcaya, at pati na rin sa Cagayan, kung saan talaga hirap na hirap. Hanggang ngayon, talagang may mga lugar na talagang nalulunod pa. So medyo basang Pasko ang Region 2, pati North Isabela. Kaya eto, kailangan nila. Maliban pa dyan, maliban pa sa Bagyo, alam naman natin na COVID pa. Kaya talagang hirap ang ating mga kababayan na mga magsasaka. Baka naman pwedeng isa na lang ang mag-distribute. Kaya nga. Di ba? Oo. Kung DSWD na lang. Kasi may nakikisawsaw eh. Nandyan ang DOLE, nandyan ang LTFRB. Ano pa ba? Madaming, kumbaga, marami nakipila eh. Medyo magulo talaga kasi iba-iba naman kasi yan eh. Hindi naman sila magkapareho. Yung talagang individuals in crisis, yung ICs ng DSWD, yung mga nagkasakit, may namatayan, yung ganun. Pagkatapos, yung sa DA naman, yung mga magsasaka ng palay kasi bagsak presyo ang palay. So iba naman yung sa kanila. Yung tupad naman ng DOLE, cash for work naman. Magtatrabaho ka pa. And then yung sa LTFRB, yung mga namasada na pinagbawalan umikot. So iba-iba yung listahan nila, pero aminin natin, ang realidad, lahat na ito informal sector. Informal kasi nga, wala nga silang contract of employment. So kung minsan mahirap hagilapin, yung asawa, yung pala nasa 4-piece na listahan, Correct, yung lalaki naman, nasa tricycle naman, namasadang That's karawan. correct, oo. Ang hirap eh. Kasi yung katulad doon, driver halimbawa asawa, nabigyan halimbawa ng sa LTFRB, driver ng jeep. So, kung nabigyan na siya, tatanggalin ngayon siya doon sa pwedeng makakuha ng... Hindi, ang problema, 4-piece yung asawa. naman yung asawa. So, 4-piece naman, nagkakagulo talaga eh. Tapos yung anak may trabaho. Meron na naman siya ron. So sabi ng DSWD, magulo talaga. Higit sa lahat, syempre, yung mga driver, hindi naman sila nakalistang operator o may-ari ng jeep o may-ari ng tricycle. Wala sa listahan yung pangalan nila, kaya hindi malaman kung saan natutungo. Yung iba, nakaswerte, nakajackpot ng doble. Yung iba naman, wala natanggap. Kasi doble-doble yung pasok ng pangalan. Ang ending, 0. Tama. Maliban pa dyan, nagkasiksikan pa. Kasi hindi naman maayos yung release nung una. Siksikan at antay yung mga PWD, yung mga seniors natin, nakaka-nervous nga. Pagkarami-raming tao, yung matatanda na highly vulnerable, ang haba-haba, nakatayo sa pila, kawawa naman. So sabi ko nga sa kanila, ligyan na ninyo ng oras, may listahan naman kayo, i-anunsyo na ninyo ahead of time, huwag na silang pipila. Saka batch by batch na lang. Ang ginawa naman nila, na by online, digital payment. Pero ang nung iba, bakit naman kinaltasan yung kakarampot na tatanggapin, may transfer fee pa doon sa pinagpadalahan sa digital. May pinaghahatian. Ito talaga yung mga problema. May paghahatian doon sa transfer fee. May nakinabang doon. May nakinabang. Hindi na nawala yan sa bokabularyo natin. May nakinabang pero doon. anyway, pinagpapaspasan natin, pero mukhang may pera pa na hindi talaga aabot until supposed to be yung last day namin ng session, December 18, Pero hindi nakahabol yung iba. Ang gagawin namin, hahabaan na lang yung i-extend namin yung December 31 na deadline ng Bayanihan 2, i-extend na natin hanggang next year. Kasi tulad nga ng sinabi nyo, Willie at George, talagang marami pang hindi nakakatanggap. At karambola pa rin talaga yung listahan. Kaya ayusin po natin yan. Tsaka bago magpasko, Senator Amy, total baka kapitbahay nyo dyan. Marami pala ang mga Cagayanos, mga taga-Cagayan ang magpapasko sa mga evacuation center. Dahil hanggang ngayon may mga bayan na lubog pa pala. Oo.
Oo, nagtatanong nga sa akin mga karuba ko yan, mga neighbor ko. Halos pakarami sa kanila, nagtatrabaho sa Ilocos Norte. Marami sa kanila nagtatanong, tuloy ba ang Pasko? Ma'am, baka walang Pasko dito at sa evacuation daw sila lahat. Yun nga ang problema at nakakatakot sa evacuation center dahil siksikan, wala namang physical isolation, wala namang masyadong alcohol, magulo, karambola rin. So natatakot rin ang ating mga health workers baka lumaganap ang COVID. Doon sa evacuation center, babad sila ron, wala namang mapuntahang iba dahil tuloy-tuloy pa rin ang pagbaha. At 5 gate ng Magat Dam bukas pa rin. Talagang putok talaga sa tubig Yan.